kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. As we forgive the sins against us, do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. Muling magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, ma'am. Kumusta naman ang inyong pagbakasyon nung nagdaang araw ng Sabado at Linggo? Masaya po. Mainam kung ganon. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ating nga alamin kung may natira pa kayong kaalaman sa ating tinalakay noong nagdaang Biyernes. Pagmasdan ang larawan ito. Ano ang napapansin niyo sa larawan? Mga bata. Nag-uusap na mga bata. Pakibasa nga. Ang unang uuwi. Kauuwi namin kagabi galing Maynila. At sa kabila. Sa darating na bakasyon naman ang aming pagpunta doon. Ngayon, noong nagdaang Biyernes, napag-aralan natin ang dalawang uri ng pag-abay. Ano ang dalawang uri ng pag-abay na ating unang tinalakay? Ang panlunan at pamanahon. Ngayon, gusto ko hanapin nyo saan dito ang mga pag-abay na ating tinalakay noong nagdaang Biyernes. Jason, Ang pang-away na pamanahon ay kagabi. kagabi? O? Tama. Kagabi? Ano pa? Maynila. Maynila. Ano pa? Sa darating na bakasyon. Meron pa ba? Wala na po, ma'am. Wala na. So, anong mga uri ng pang-abay ang mga iyon? Pang-away na pamanahon at pamanahunan. Halimbawa ang Maynila. Anong pang-abay na? Panlunan. Panlunan? Good, ma'am. Very good. So, ngayon nakikita ko na meron pang natira sa inyo sa ating tinalakay noong nagdaang Biyernes. Ngayon, may babasahin tayong kwento. Kilala niyo ba Wow! Si Ana. si Ana kasama na si? Olaf! Ngayon, ang babasahin nating kwento ay tungkol kay Ana. Sa unang hanay, pwede bang makibasa? Araw-araw nagpupunta si Ana sa parke imbes na mag-aral ng kanyang aralin. Si Ana ay nasa ika-6 na ibaitang at lagi siyang Pinapagalitan ng kanyang ina dahil hindi niya ginagawa ang kanyang takdang aralin. Isang araw, may hindi inaasahang nangyari. Ano kayang nangyari? May idea ba kayo? Araw. Sino ang tauhan sa kwento? Ana. Si Ana. Ngayon, aalamin natin kung ano ang nangyari. Pangalawang hanay, pakibasa. Pumunta si Ana sa parke kahit pinagbawalan siya ng kanyang ina dahil wala siyang kasama. Ngunit hindi siya nakinig. Habang siya'y naglalaro, bigla siyang nadapa sa batuhan at dumugo ang kanyang paa. Nang makita na niya ang dugo sa kanyang paa, bigla siyang napaiyak. Habang siya'y umiiyak, may biglang dumating. Sino kaya ang dumating? Ang kanyang nanay siguro, ma'am. Si nanay niyo ba? Si Anong nangyari kay Ana habang siya ay naglalaro? nadapa sa batuhan. Nadapa. Hindi kasi siya nag-iingat. Ngayon, tingnan natin kung sino ang dumating. Tama ba ang sinabi ni Karen? Yun. Basahin, pangatlong hanay. Biglang dumating ang
kanyang ina at agad siyang sinalubong ng mahigpit na yakap. Nang tumigil na siya sa pag-iyak, ay umuwi na sila ng kanyang ina. Simula noon, hindi na sinuway ni Ana ang kanyang ina. Yun. Sino ang dumating? Ang kanyang ina! Ang kanyang? Yes, Ina. correct, ma'am. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano ang inyong natutunan sa ating maikling kwentong binasa? Makinig sa nanay. Makinig sa nanay, ano pa? Huwag suwayin ang kanilang utol. Huwag suwayin. Ano pa? Gawin ang mga takdang aralin. Tama. Ano pa? Jason. Alam ng mabuti. Tama, mag-aral ng mabuti. Kaya, lahat ng inyong sinabi ay dapat ninyong sundin upang kayo ay hindi matulad kay Ana na nadapa habang naglalaro siya sa parke dahil hindi siya Nakinig. nag-iingat at Hindi nakinig sa nanay. oo. At lagi kayong makinig sa inyong mga magulang dahil wala silang sinasabi na hindi nyo ikabubuti. So ngayon, kung napansin nyo sa ating kwentong binasa, kung may napansin kayo, may isang salitang nasa luluhitan doon. At ano yun? Ano yun, mga bata? Mukhang hindi nyo napansin dahil nagbasa kayo. Meron ma'am, pero nakalimutan ko ako. Nakalimutan. Ano yun? Nang mahigpit. Nang mahigpit. Sa inyong palagay, anong uri ng pang-abay ito? Pamarangan nga ba? Nagbasa si Jason. Tama. Ngayon, ang topic natin ngayon ay tungkol naman sa pang-abay na pamaraan. Kaya, mga bata, kailangan niyong makinig at dapat kayong makinig upang sa pagtatapos ng ating pagtatalakay ay matukoy ninyo ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap, makagawa ng pangungusap gamit ang mga salitang pang-abay na pamaraan at makapagbigay ng importansya ng pag-aaral ng pang-abay na pamaraan. Ngayon, tatanungin ko kayo, paano ulit natin matutukoy ang pang-abay ng panlunan at pamanahon sa pangungusap, mga bata? Paano natin matutukoy? Kasano tayo nga maamuan? Nudijinin word windows. Yung mga salita ay pang-abay na pamanahon o panlunan. Hindi kayo nakinig. So, ang pang-abay na panlunan ay mga salitang naglalarawan kung kailan naganap ang kilos. Ano ulit ang pang-abay na panlunan? Kung kailan naganap ang salitang kilos. Tama. At ang pang-abay na pamanahon ay mga salitang naglalarawan kung kailan naganap ang kilos o gawain. Ngayon, basahin nga mga bata. Pang-abay na pamaraan. Naglalarawan kung paano isinagawa ang kilos at ginamit itong panuring sa pandiwang pang-uri at kapwa pang-amay. Tama. So, ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan kung paano isinagawa ang kilos at ginagamit itong panuring sa pandiwang pang-uri at kapwa pang-abay. Meron pa. Basahin mga bata. Sumasagot ito sa tanong na paano. So, ang pang-abay na pamaraan ay sumasagot sa tanong na paano. Kung gayon ba, halimbawa, basahin?
Agad siyang tumakbo at sinalubong ng mahigpit na yakap si Ana. Ngayon, paano sinalubong ng nanay si Ana? Tumakbo, niyakap. Tumakbo, Niyakap ng mahigpit. niyakap ng mahigpit, Tama, so? paano sinalubong ng nanay si Ana? Mahigpit. Ang tanong na paano ay nang mahigpit na yakap si Ana. So, sinalubong ng nanay na mahigpit na yakap si Ana. So, ang nang mahigpit Ana sa pang-away na pamaraan. Kung gayon, nais ko kayo naman ang magbigay ng halimbawa. Jason, magbigay ng halimbawa na nasa pang-away na pamaraan. Ito ay sinasagot na tanong na paano. Ang kuneho ay matuloy sa pagtakbo. Maaari mo bang isulat dito sa harapan? So, anong pag-iwa ang ginamit ni Jason sa pangungusap? Pagtakbo. Pagtakbo? Pagtakbo ba dapat ito, Jason? Tama sa pagtakbo. So, paano tumakbo ang kuneho? Matulin. Masulit, magaling. So, ito ay nasa pang-away na Pamaraan. dahil ang pang-away na pamaraan sumasagot sa tanong na paano magaling. So ngayon, inihanda akong 5 pangungusap dito. Yes, ma'am. At nais ko kayo naman ay ang sumagot. Ngayon, tukuyin ninyo ang mga pandiwa, ginamit at salungguhitan. Ay hindi. Tukuyin ninyo ang mga pang-away na pamaraan na ginamit at pinugan ninyo ang nagbibigay tuwing sa salita pang-away na pamaraan. Naintindihan mga bata? Yes, Ngayon, ma'am. kailangan ko ng 5 sasagot sa harap. Jason, Teresa, Ashley, Rhea, Ruby. Jason, sagutin mo ang unang pangungusap. Nasa instruction, ma'am. Ulitin ko. Tukunin mo ang pang-away na pamaraan na ginamit sa pangungusap at salungguhitan mo ito. Pagkatapos, bilugan mo ang salitang nagbibigay turing sa pang-away na pamaraan na iyong sinalungguhitan. This is yung number 1, Jason, ma'am. huwag ka mag-alala, hindi naman ang bumahan ng tao. Sagutan mo lang at iwawas ko natin. Teresa, number 2. Ang number 3 na, ma'am. Hintayin natin matapos si Jason. Ilan, ma'am? Hilugan nyo ang salitang nagbibigay turing sa pang-away na iyong sinalunggutan. Number 4. Ashley. Tapos na? Number 5. Ma'am. Karen.
buhay ng lola niya. Tama ba ang sagot ni Jason? Tama! Tama? Tama! Mali. Ay dahil Bakit mali, ma'am? dapat ang salita may salungguhit dito ay sadyang. Ay. Ang masigla ay Pandiwa. pandiwa ang masigla ba? Sadyang masigla, ma'am. Ang pang-abay na, ay, Sandali lang. Parang may mali. Okay, so, ang sadyang ay ang nagbibigay tuwing sa pang-abay na pamaraan. pamaraan at dapat ito ang nabilugan. At ang sadyang ay ang pananaw sa Buhay. ay. So yan dapat ang tamang sagot. So dito naman sa pangalawang pangungusap, basahin. Kaimtin na nananalangin ang mga tao. Tama ba ang sagot ni Teresa? Yes, ma'am. Tama. Paano nananalangin ang mga tao? Taimtim. Taimtim. So, pangatlong pangungusap. Mabagal na naglalakad ang mga kasama niya. Paano naglalakad ang mga kasama niya? Mabagal. Mabagal. So, tama ang pangatlo. Pang-apat. Nakipag-usap ng maayos ang mga Pilipino sa mga dayuhan. So, paano nakipag-usap ang mga Pilipino sa mga dayuhan? Maayos. Maayos. So, tama. Panglimang pangungusap. Pabulong na kinausap ni Ana ang kanyang kaklase. So, paano kinausap ni Ana ang kanyang mga kaklase? Pabulong. Pabulong. So, magagaling. Bigyan din natin ng ibang bagsak ang ating mga sarili. So, magaling mo kang handa na kayo sa ating pagsusulit. Kung kaya ipapangkat mo kayo sa dalawang pangkat. Dito ang unang pangkat at dito ang pangalawang pangkat. Makinig, ito ang inyong gagawin. So, sa unang pangkat, ang inyong gagawin ang gawain 1. Basahin. Magbigay ng 5 pangungusap na pang-abay na pamaraan at salungguhitan ang ginamit na salitang pang-abay at bilugan ang nagbibigay turing dito. So, yan ang gagawin na pangkat 1. Ito ang inyong gagamitin. Dito nyo isusulat ang mga pangungusap na gagawin ninyo. Sa pangalawang pangkat naman, maaari nyo isulat ito sa isa kahit sa kalahating papel lamang dahil dito nyo ilalagay ang inyong mga kasagutan pagkatapos na 10 minuto na aking ibibigay upang inyong masagutan ang inyong pangkatang gawain. Naiintindihan
gawain. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tapos na ba? Hindi pa po. Meron pa kayong natitirang minuto. Ilang minuto, ma'am? 5 minuto pa. Tapos na ba mga bata? Opo. Halina, bigit ang inyong ginawa. Sa group 2, mamaya na isusulat ang inyong sagot. So bago yan, ito muna itignan natin kung tama ba ang sagot na group 2. Ay, group 1 pala. So group 1, makibasa? Masarap magluto ng sinigang si Lola. Paano magluto ng sinigang si Lola? Masarap. Masarap. So, tama ang group 1. Pangalawang pangusap. Ipinagtanggol nila ng buong tapang ang ating kalayaan. Paano nila ipinagtanggol ang ating kalayaan? Buong tapang. O, tapang. So, tama na naman. Pangatlong pangusap. Ang hangin ay umihip ng malakas sa karagatan. Paano umihip ang hangin? Malakas. Malakas. Tama. Pang-apat na pangusap. Ang operasyon ay matagumpay na isinagawa. So, paano isinagawa ang operasyon? Matagumpay. Bye. Pang-limang pangungusap. Gumagalaw ng pataas ang elevator. Paano gumalaw ang elevator? Pataas, ma'am. Taas, tama. So, sa group 2 naman, halina isulat ang inyong pasagutan. Jason. Basahin bago mo sagutan. Sa isang tahimik na layon nakatira si Maria kasama ang kanyang ina at dalawang kapatid na babae. Isang gabi, Isang gabi, ano pabulong, ang larawang to? tatlong magkakapatid na nag-usap bago. Oo, ang tatlong magkapatid na sina Maria. Ano ang ginagawa nila Maria? Isa, Paano nag-uusap si Maria? pabulong bang, Lagay mo ang iyong sagot sa plan. Pangalawa naman. pinag-uusapan nila kung ano ang kanilang gagawin upang sorpresahin ang kanilang ina sa kanyang kaarawan kinabukasan. Ano ang inyong sagot? At lang nilang pinaghandaan ang kaarawan ng kanilang ina. Sulat mo ang inyong sagutan. Saglit muna at ating tingnan kung tama ang inyong kasagutan. Basahin niyo natin grade 6. Sa isang tahimik na nayon nakatira si Maria kasama ang kanyang ina at dalawang kapatid na babae. Isang gabi, pabulong na nag-uusap ang mga magkakapatid upang
Kinabukasan, Kinabukasan, pabalikwas ng gising ang kanilang ina. Ang lamesa ay punong-puno ng masasarap na pagkain. Bigla, bigla nilang, bigla, biglang nagising ang kanilang ina dahil sa malakas nilang sigaw. Tatla na lumabas ito at akma siyang sisigaw ng bigla niyang nagulat sa kanyang nakita. Sagutan mo ang pangalawa. Maaari mo nang ilagay ang iyong kasagutan sa panghuling patlang.
Ayan, magaling. Ang pang-abay na pamaraan naman. Brenica, ano ang tanong na sinasagot ng pang-abay na pamaraan? Hindi nakinig si Brenica. Ma'am, ang alam ko po ay saan? Saan ay para sa pang-abay na panunan. At ang pang-abay na pamaraan ay Paano? paano. Magaling. Yes, right. Nasisiyahan ako dahil kayo ay may natutunan sa ating aralin ngayong araw. Ngayon, meron kayong individual na gawain. At nais ko maglabas kayo ng isang buong papel at gawin nyo ang gawain to. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang gawin ang inyong individual na gawain. Naiintindihan ba, grade 6? Opo. Maaari na kayong magsimula. Okay po, ma'am. Kung meron kayong hindi naiintindihan, maaari kayo magtanong sa akin. At kung tapos na, maaari ipasa sa harapan ang inyong gawain. Napag-ipasa na ang aking papel. Tapos na ba, Brenica? Opo, ma'am. Tapos na ako. Ang bilis naman ni Brenica, hindi nakinig siya kanina. Ibabasa ko po, ma'am. Tapos na po namin, ma'am. Tapos na ba? Sige, pasa na organ yung papel. Okay na, Brenica. So, bago tayo umuwi, maaari bang pwede ang inyong takdang aralin at ipapasa nyo bukas. Opo, ma'am. Tapos na po, ma'am. Tapos na ba? Yes, ma'am. Saglit lamang. So, maangyaring kayo ay tumayo. Tayo'y magpapaalam. Paalam mga bata. Paalam po, ma'am. Umuwi kayo na diretso sa inyong bahay. Naiintindihan? Opo, ma'am. Sige, umuwi na kayo.